Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Bilang pagpapatuloy po natin ang ating pagtalakay sa ating series na sinimulan sa aklat po ng Ephesians, samahan po ninyo ako at atin pong basahin ang mga talata na ating pag-aaralan ngayong umaga. Pinamagatan ko po itong The Mystery of Christ Revealed. Nasa chapter 3 verses 1 to 13 na po tayo ng ating pag-aaral sa aklat po ng Ephesians. Samahan ninyo akong magbasa. For this reason, I, Paul, a prisoner of Christ Jesus on behalf of you Gentiles, assuming that you have heard of the stewardship of God's grace that was given to me for you, how the mystery was made known to me by revelation as I have written briefly. When you read this, you can perceive my insight into the mystery of Christ, which was not made known to the sons of men in other generations, as it has now been revealed to his holy apostles and prophets by the Spirit. This mystery is that the Gentiles are fellow heirs, members of the same body, and partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel. Of this gospel I was made a minister according to the gift of God's grace, which was given me by the working of his power. To me, though I am the very least of all the saints, this grace was given to preach to the Gentiles the unsearchable riches of Christ, and to bring to light to everyone what is the plan of the mystery hidden for ages in God, who created all things, so that through the church the manifold wisdom of God might now be made known to the rulers and authorities in the heavenly places. This was according to the eternal purpose that he has realized in Christ Jesus our Lord, in whom we have boldness and access with confidence through our faith in him. So I ask you not to lose heart over what I am suffering for you, which is your glory. Pagpalain nawa ng ating Panginoong Diyos ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pagbubulay-bulayan. Ano po ang theme na gusto nating talakayin o ang tema rather ng Ephesians chapter 3, 1 to 13? Sa isang pangungusap, ang theme nito ay God's eternal purpose revealed in the church through Christ. So yung misteryo na layunin ng Diyos mula pa nung unay ipinahayag sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo sa Iglesia. So atin pong pag-aaralan at tatalakayin natin ang verses 1 to 13 ng Ephesians chapter 3, gaya ng lagi nating ginagawa, verse by verse exposition. Talata, verse by verse, kung anong sinasabi ng Biblia, ito po ang ating aaralin. Sinimulan ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 3 verse 1 ang katagang, For this reason, I, Paul, a prisoner of Christ Jesus on behalf of you Gentiles. Parang sa verse 1 ng chapter 3, muli siyang nagpapakilala. Sa verse 1 ng chapter 1 ay nagpakilala na kung sino ang writer nito. Pinakilala din kung ano ang kanyang layunin ng kanyang pagkasulat. Ito ay para i-encourage ang mga kapatiran dito po sa lugar ng Epeso, kung saan ang Epeso ay sentro ng pagan religion and pagan worship. Basically, ang Epeso ay lugar ng mga Gentile converts, at dito po sa Epeso ay meron pong mga mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. If you are going to read the book of Acts,
makikita niyo po doon kung paano sinimulan ang ministeryo dito po sa Epeso. Kung familiar kayo kay Lydia, si Lydia po ay siya po ang sinasabi ng Bible na seller of purple clothing, no? Siya po isang mangangalakal at noong itong si Lydia ay kinilos ng Panginoon ang kanyang puso, nakikinig siya sa salita ng Diyos sa pamamagitan ni na Pablo, na nampalataya siya. And she opened her house for the ministry at ginawang Bible study center yung bahay ni Lydia, at maraming mga babae at mga lalaki sa lugar na yon ng Epeso ang nanampalataya. Ito po ang sinusulatan ni Apostol Pablo. Pero dito po sa chapter 3, parang magkaroon ng sudden shift. Nagkaroon ng sudden shift yung kanyang liham. Pagkatapos niya pong ipakita sa mga kapatiran na mga hentil sa lugar ng Epeso yung layunin ng kanyang pagkasulat, dito ay ipinakita niya ang kanyang sitwasyon. Ipinakita ni Apostol Pablo ang kanyang kalalagayan at hindi para manghingi ng simpatiya, kundi para ipaunawa na tayo bilang mga mananampalataya, ang ating buhay ay hindi laging bed of roses, hindi nangangahulugan tayo nakipagkaisa kay Kristo, na tayo'y na-engraft, di ba? Tayo'y idinuktong sa iglesia, sapagkat originally hindi naman po kasama talaga ang mga Gentiles, hindi po ba? Ang mga hentil ay hindi kabilang sa pangangaral, na ipaliwanag ko na po iyan sa inyo noong mga nakalipas na araw. Subalit, sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Diyos, ay makikita natin na kabilang pala. Pinili rin pala ng Diyos ang mga Gentiles para sa kaligtasan. Kaya dito, sinabi ni Pablo, I am Paul, nagsimula siya, a prisoner of Christ on behalf of you Gentiles. Alam naman natin na si Apostol Pablo talaga yung apostol sa mga hentil. And the Apostle Paul dedicated his life, his ministry, to the evangelization of the Gentiles. So ano ang context nito? So Paul starts to pray. And we can see na ito pong mga verse na ito ay continuation ng verse 14 sa chapter 2. But he pauses to explain his ministry and his situation. Tinawag ni Pablo ang kanyang sarili na prisoner of Christ Jesus. Pero huwag niyo kakalimutan, nang isinusulat niya ang liham na ito, he was not a prisoner, he was in prison sa Rome, and under the Roman custody. But dito, instead of saying na I am prisoner of Rome and I am under the custody of the Romans, hindi niya sinabi yon. In fact, ang sinabi niya, I am a prisoner of Christ Jesus. So anong insight ang ating makikita dito sa kalagayan ni Apostol Pablo? Even though he is suffering, makikita natin dito mga kapatid na nagpupursigi siya sa patuloy pa ring pag-abot sa mga kapatiran sa Epeso. Pinapakita lang dito ang katotohanan na even suffering is under God's sovereign plan. Alam nyo, kung hindi siya nabilanggo, hindi maisusulat itong mga aklat na ito eh. Kung hindi sa bilangguan, hindi naman siya liliham kasi face-to-face niyang makakatagpo ang mga kapatiran. Pero because he was in custody, nagawa niyang lumiham. At itong mga epistles ni Apostol Pablo na pinapakinabangan ng ating panahon ngayon, na pinapakinabangan natin at malinaw na naipahayag kung ano ang mga paraan ng kaligtasan, ay nangyari because of suffering. Kaya naniniwala po tayo, pinapahintulutan talaga ng Diyos ang mga hindi magagandang pangyayari sa buhay sa ating pananaw upang tayo ay magamit at mapakinabangan sa ministeryo ng ating Panginoon. Kung i-illustrate natin ito, naalala nyo ba si Joseph? Nabanggit na po ito sa mga nakalipas na pag-aaral. Sa Genesis 5:20, si Jose na ipinagkaitan ng pag-ibig ng kanyang mga kapatid,
ibinenta sa Egyptian trader, ibinenta naman sa bahay ni Potiphar, na pagbintangang gagasain yung asawa ni Potiphar, ibinilanggo. But eventually, ang layunin ng lahat ng iyon ay matupad ang gusto ng Diyos para sa kaligtasan, hindi lang ng bansang Ehipto sa kagutuman at famine, kundi ng kanyang pamilya at ng buong sanlibutan ng mga panahon na yon. So the Apostle Paul sees his imprisonment as serving a divine purpose. Nakita ni Pablo na ang kanyang pagkabilanggo ay merong tinutupad na makalangit na layunin. So ito po yung magandang encouragement sa atin. Tandaan na ang ating mga pagsubok may be God's tool to reach others. Kaya yung atin pong mga karanasan minsan nagagamit na testimony. At yung ating testimony nakakahamon din naman minsan sa mga dumadaan sa ganun ding mga kalagayan. Noong nagkaroon ng cancer yung aking may bahay, naikwento ko na po sa inyo yun dito. Devastated po yung mga bata. No? Hindi lang po yung mga bata, maging ang inyong lingkod. Hindi po ako masyadong makakonsentrate sa pag-aaral kasi nga po, iniisip ko, naku po, baka kunin na ang aking may bahay. Gaano kahirap yon, no? Minsan ganun tayo yung kalungkutang idudulot nun, yung hirap. No? Grabe rin ho pinagdaanan namin sa mga chemotherapy, sa radiation, sa every now and then yung nakakaranas siya ng sakit at kung ano-ano pa. Pero alam niyo po ngayon, yung karanasang yon ay encouragement na sa iba na dumadaan din sa ganong mga sitwasyon. Si Dang, ang aking may bahay, ay nagiging instrumental ng encouragement sa mga nagkakaroon din ng ganong klase ng cancer. So, mga kapatid, bilang reflection question, do you see your hardship as part of God's purpose? The Apostle Paul declared, "For this reason, I, Paul, a prisoner of Christ Jesus, on behalf of you, Gentiles." Nabilanggo siya dahil sa pagmamahal niya sa mga hentil. At sa pagmamahal na yon, talagang hindi siya tumigil na ipangaral ang Ebanghelyo. Ano sinasabi ng verse 2? Sa verse 2, assuming that you have heard of the stewardship of God's grace that was given to me for you. So, ano po ang sinasabi rito ni Pablo? Si Pablo ay pinagkatiwalaan bilang maging steward, tagapangalaga ng ministeryo ng biyaya para sa mga hintil. Kaya ang sabi niya, naniniwala ko na natanggap ninyo at narinig na ninyo yung biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo. So, when we have been entrusted by God of something good, kagaya ni Pablo, hindi natin to dapat sinosolo. Dapat talaga itong ibinabahagi. At ganun po ang nangyari. Si Apostol Pablo sa daang Damasco ay kinatagpo ng ating Panginoong Diyos. At mula noon, ipinagkatiwala sa kanya ang maging ministro sa mga Gentiles. Ang biblical example nito ay si Nehemiah. Si Nehemiah ay kabilang sa mga Hudyo na nangalat dahil sa digmaan at sa pagkukubkob ng Babylonia. At dahil sila ay nangalat kung saan-saan sila napunta. Mapalad-palad itong si Nehemiah kasi napunta siya sa bahay o sa kaharian ni Haring Artaxerxes. At sa kaharian ni Haring Artaxerxes, ginawa siyang cupbearer, tagahawak ng kupita ng hari. Subalit isang araw, may mga kapatiran mula sa Jerusalem na dumalaw sa kanya at sinabing kailangan niya silang tulungan dahil ang pader ng Jerusalem ay wasak. Nehemiah was given a burden and resources to rebuild Jerusalem. At siya'y tumugon. Humingi siya ng tulong sa hari, pumunta siya doon sa Jerusalem at tulong-tulong sila. Itinayo nila ang pader. Tumugon si Nehemiah at dito po sa ating pinag-aaralang talata, si Pablo
katulad ni Nehemiah, kinumisyon ng Diyos to build something. And that is to build the church among the Gentiles. Siya po ang nagpasimula ng pangangaral sa mga hentil. Anong application ito? Tandaan natin na every believer is a steward of God's grace in some form. Lahat po tayo, mga mananampalataya, ay katiwala noong pananampalataya na biyayang ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Kahit saan tayo makarating, tayo po ay instrumento ng Diyos para sa kanyang ebanghelyo. Narinig ko yung interview kay Kuya Kim, Kim Atienza. Meron daw nagtanong sa kanya kung siya'y pastor na. Ang sabi ni Kuya Kim, yes, ako'y pastor. Pero hindi pastor ng isang simbahan, ako'y pastor sa kung saan ako inilagay ng Diyos na trabaho. Kaya kung ako'y reporter, ako'y pastor doon sa area na kung saan ako inilagay. Halimbawa, ang binigay niyang halimbawa, kung ikaw ikay trabahador, pastor ka doon sa iyong trabaho. Kung ikaw ay ama ng tahanan, pastor ka doon sa iyong tahanan. Kung nasang lugar ka, dapat ikaw ay maging ehemplo at maging katiwala ng ibinigay sa iyong kaligtasan. Kaya nga po yung sa Reformed doctrine, naniniwala tayo doon sa priesthood of all believers. Talaga namang ang lahat ng mga mananampalataya, kapag ikay iniligtas ng Diyos, katiwala ka ng biyaya ng Diyos. Dapat yung ibahagi at dapat po yung gamitin para maibahagi sa mga hindi mananampalataya. And in our study today, the Apostle Paul was given by God as stewards of God's grace for the Gentile. So bilang reflection, sabi nga dyan sa 1 Peter, as each has received a gift, we need to use it to serve one another as what? As good stewards of God's varied grace. We are stewards of God's grace. So kumusta tayo? Are you faithful in using what God has entrusted to you? Ginagamit ba natin yung mga biyayang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos? Kapatid, sa trabaho mo, alam ba nilang Christian ka? Sa eskwelahan, alam ba nilang Christian ka? Kung nasaan ka man lugar, alam ba ng mga tao na ikay mananampalataya? So, hindi lang naman dapat ipaalam natin. Kung hindi, ibahagi natin ang biyayang ating tinanggap. Amen? Let us go to verse 3. Sa verse 3, ang sabi ni Pablo, how the mystery was made known to me by revelation as I have written briefly. So dito sinasabi ni Pablo, yung aking tinanggap ang siyang ibinabahagi ko sa inyo. At ito'y misteryo na ibinigay sa akin. Bakit? Kasi si Pablo, kung maaalala nyo, dati siyang persecutor, masigasig na Hudyo, masigasig sa kanyang Judaistic religion. Bilang Jew ay talagang ang akala niya yun lang ang kaligtasan. Matatamo lang ang kaligtasan sa pagiging Hudyo. At wala nang iba. Pag merong nangangaral ng laban sa Judaistic religion, para sa kanya kalaban yon at kailangan usigin at kung kailangan patayin, patayin. Nung siya'y kinatagpo ng Panginoon sa daang Damasco, huwag nating kakalimutan na he is on his way, finding the believers, looking for them para i-persecute at para parusahan. So para sa kanya, hindi revealed na itong si Kristo na ipinapangaral ng mga apostol ay ang anak ng Diyos. Hindi malinaw sa kanya na yung namatay na Kristo sa krus ang tagapagligtas. Kaya nga, sinasabi niya sa verse 3, how the mystery was made known to me by revelation. It was revealed by God. So ating makikita, the word mystery refers not to something unknowable, but to something
formerly hidden and now revealed. Ano yun? Yung salvation. Before, it was hidden. But ngayon, ang linaw-linaw na kay Apostol Pablo na ang daan para sa kaligtasan ay wala palang iba kundi ang bugtong na anak ng Diyos na kanyang inuusig, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya naniniwala tayo sa Reformed understanding. God progressively revealed His plan and now fully revealed in Christ. Sa Old Testament, di po ba, hidden pa yung mystery na yun eh. Ang ating Panginoong Hesukristo ipinakita sa maraming pagkakataon sa Old Testament. Hindi diretsahan. No po? Doon sa Genesis, siya yung kordero. He is the lamb. Na kinatay at yung kasuotan ay ibinihi sa unang taong nagkasala. Sa bawat panahon, sa bawat bahagi ng lumang tipan, makikita natin ang Panginoong Hesukristo, pero hindi siya totally binabanggit bilang Panginoong Hesukristo. Foreshadowing lang, foreshadowing. Yun yung paglalarawan sa Kanya sa bawat bahagi ng aklat. Pero sa New Testament, inireveal na po ito kung sino yung tinutukoy na kordero maging kay Isaiah na papatayin at ang kanyang dugo ay magsisilbing kaligtasan. Inireveal yon fully sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Yan po ang sinasabi ng Hebrews 1 eh. Sabi dyan, long ago at many times and in many ways, God spoke to our fathers and by the prophets. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things, through whom also He created the world. Dati yan ay misteryo, pero ngayon, revealed at alam na natin kung bakit nilikha ang sanlibutan para sa Panginoong Hesukristo. And everything was created because of Him. Amen? Puntahan natin ang verse 4. Verse 4, when you read this, you can perceive my insight into the mystery of Christ. Ayan. So dito, ini-encourage ni Apostol Pablo ang mga taga-Epeso na basahin, hawakan, at angkinin ang revealed mystery na ito. Kaya kahit sa sulat, ipinapahayag ni Apostol Pablo na ating mahalin ang Ebanghelyo. Tanggapin natin ito. The mystery that Paul was saying isn't his idea. The mystery is God's plan unveiled. Hindi po ito perception lang. Naakala lang ni Apostol Pablo, sabi niya, si Kristo pala yun at ito yung aking perception. Pero hindi. What he was saying is God's revelation to him, and it was the unveiled truth and mystery of the Old Testament. Amen? Katulad po yan mga kapatid ng isang envelope, ng liham, na nagtataglay ng mahabang panahong hinihintay na mabuting balita. Pero nung binuksan, matutuwa ka dahil inireveal doon kung ano yung matagal na hinihintay na pag-asa. Yung akin pong doktor, ngayon po mga kapatid sa mga taga-Canada, gusto ko lang sabihin sa inyo, baka hindi nyo pa alam, yung mga gamot sa diabetes. Hindi pala sa buong Canada ito. Dito lang po pala sa Manitoba. Dito po sa probinsya ng Manitoba, yung gamot sa diabetes ay libre na. Subalit, kailangang i-recommend kayo ng inyong doktor, ng inyong, yung family doctor, family physician, sa Manitoba, no? Susulat at sasabihin na kayo diabetic at kayo ay makakatanggap ng liham galing sa Manitoba government na libre na yung inyong medicine. Meron na po yata 2 linggo, meron pong bagong gamot na ibinigay sa akin yung doktor na yung Jardiance. Yung pong Jardiance libre na rin,
No? Hindi na po ito pinababayaran, pero kailangan nga pong makatanggap muna ako ng liham galing sa Manitoba at yun po ang dadaling ko sa aking pharmacist. Hindi ako makapunta sa pharmacist ko kasi wala pa yung sulat na yon. Hintay ako ng hintay para mainom ko na po yung bagong gamot na yon na sabi mahusay. Wala pa ho. Kaya everyday pumupunta ako sa mailbox. Pag-asa na nandun na yung mail, na pag binuksan ko, ito na yung magpapatunay na I can get the Jardiance medicine for free. Mga kapatid, ito yung liham ni Apostol Pablo. Pinapaalala niya, pag nabasa nyo ang sulat na ito, you can perceive my insight into the mystery of Christ. Kaya mapalad tayo ngayon sa panahon natin May New Testament na Amen po ba? Ang New Testament, kapahayagan tungkol sa Panginoong Hesukristo. Imagine niyo yung mga nasa Old Testament. They have no clue that Jesus is the one they are referring to kapag naghahandog sila ng hayop. Kapag pinapatay nila yung hayop, pinatutulo ang dugo para sa paglilinis ng kanilang kasalanan na paulit-ulit nilang ginagawa, ay paglalarawan pala sa darating na bugtong na anak ng Diyos na minsan na lamang magpapatulo ng dugo para sa kabayaran ng kasalanan. Mapalad tayo mga mananampalataya because we have the Scripture. We have the New Testament. Mapalad tayo dahil nakita rin natin ang Old Testament na ito'y hindi magkahiwalay na bahagi, kundi ito yung pagpapatuloy. The New Testament is a continuation of the Old Testament. Hindi siya magkahiwalay na plano, kundi ito ay ang dire-diretsong katuparan ng covenant ng Diyos sa lumang tipan. Amen? Kaya, kung ating titingnan bilang reflection question, are you taking time to perceive, meaning to study, to understand, to learn God's revealed Word? Kaya binanggit ko kanina, napakapalad natin kasi meron tayong New Testament. Magiging mapalad ka lang kung binabasa mo to hindi po ba? Mapapakinabangan mo lang naman yung biyayang ito na magkaroon ng misteryong itong isinulat sa bawat pahina ng New Testament kung babasahin at pag-aaralan. Kung hindi naman, hindi mo rin ito papakinabangan. Wala ka rin kaibahan sa mga tao sa Old Testament, maaaring sa pamamagitan pa rin ng pagsusumikap at kung ano-anong paraan na alam mo para ka magmana ng kaligtasan, pero hindi ganun ang inire-reveal ng banal na kasulatan. Sabi nga ni Pablo sa chapter 2, we are saved, salvation is by grace through faith, and this is not your own doing, not the works of the flesh, so that no one may boast. Amen? Now, verse 5. Sa verse 5, which was not made known to the sons of men in other generations, as it has now been revealed to His holy apostles and prophets by the Spirit. Malinaw na sinasabi ni Pablo, katulad ng binanggit ko kanina, noon hindi naman yan inireveal sa mga Old Testament people sa ibang henerasyon. Subalit ngayon ay ipinahayag sa pamamagitan ng mga apostol, ng mga propeta, sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ito'y walang iba kundi ang Panginoong Jesus. The Old Testament hinted at this mystery. Isaiah 49:6. But now it is fully revealed through the apostles and prophets. Ano ang ating theological insights? Tandaan, ang Espiritu ang revealer of truth. You shall know the truth, and the truth will set you free. Hindi po mga kapatid, divine o hindi po yung tinatawag na human invention. Sa John 16:13, anong sabi? When the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth, for He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will declare to you the things that are to come.
Amen? So, divine revelation, hindi human invention. The Spirit reveal the truth. So, biblical example nito si Peter sa Acts chapter 10. Nasyak siya when God opened salvation to the Gentiles. Yang Acts chapter 10, naalala niyo yan? Yan yung kumot na bumababa kung saan sa panag-inip at pangitain ni Pedro, inuutusan siya ng Diyos na magkatay ng mga hayop na sa Old Testament ay bawal kainin. Pero ang sabi ni Peter, Lord, kailanman di ako kumain o nagkatay ng hayop na ipinagbabawal. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, Peter, yung mga ipinagbabawal noon, ngayon, sabi nga, dahil sa pagbububo ng dugo, hindi na ito marumi. Huwag mo nang ituring na marumi ang nilinis na ng dugo. And this is in reference saan? Sa mga Gentiles. Kasi inireveal kay Peter na ang centurion na napupuntahan mo at pangangaralan mo ay nilinis din ng dugo. Kasi si Peter ayaw niya talaga na magministeryo sa mga Gentiles. Pero nilinaw po ng Panginoon sa kanyang pangitain na ang mga hentil ay kasama and grafted also sa mga pinili ng Diyos para makinabang sa kanyang biyaya. Naintindihan po natin? Now, let us go to verse 6. Ephesians 3:6. This mystery, ano daw yung misteryo na yun? Na in-reveal is that the Gentiles are fellow heirs. Yan. So, malinaw. Ano po? Na yung mga hentil ay kabilang din, tagapagmana din. Members din ng the same body. Partakers din ng mga pangako ng Panginoong Hesukristo through the gospel. So, ito yung sinasabi ko sa inyo, kung ang orihinal na puno ay ang mga hentil na mananampalataya, ay mga Hudyong mananampalataya, ang mga Gentiles naman ay in-engraft doon sa puno para mabuo ang iglesia. Po, ibig sabihin, sa iglesia, kasama din ang mga Gentiles. At nilinaw po ito, inireveal ito ni Apostol Pablo. Kasi nga po, bilang katuparan ng Acts 1:8 na ang pangangaral ay Jerusalem, Judea, Samaria, and to the other part of the earth, outermost part of the earth, hindi lang po sa mga Hudyo. At ang misteryong ito, ang sabi ni Pablo, the Gentiles are fellow heirs, members of the same body. Nang binuo ang katawan, ang iglesia, kasama doon ang mga hentil. So the content of the mystery, Gentiles are equal participants in God's salvation. Walang pagtatangi, hindi palibasa ang mga Hudyo ang pinagkalooban ng covenant, hindi nangangahulugang sila lang ang tagapagmana. Kasama doon ang mga Gentiles. Sabi ni Pablo, before, it is a mystery, but now, it is revealed. Amen? So, not second-class citizen, but fellow heirs with Jewish believers. Kung yung mga mananampalatayang Hudyo, katulad ni na Pablo, ni na Pedro, ni na Juan, unang mga apostol, hindi po tayo second class sa kanila. Bagamat tayo mga Gentiles, tayo hindi mga Hudyo. Ang sabi nga po ng Biblia, wala ng Hudyo, wala ng Griego, lahat ay equal na sa Panginoong Hesukristo. And to illustrate this, a multi-ethnic family adopted by the same father, they will all sit at the same table. And so it is with God. Mula sa iba't ibang lahi, mula sa iba't ibang kultura, mula sa iba't ibang bahagi ng mundo, pinagsama-sama tayo sa isang katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo ay mga anak, tagapagmana ng kaharian ng Diyos. So anong encouragement nito? No matter your background, in Christ you belong. Kaya si Apostol Pablo, noong nabalitaan ng mga mananampalataya, ng mga Christian na siya ay born again na. Nung una, ayaw nila maniwala sa takot .
Hindi sila naniniwala na ang isang katulad ni Pablo ay pinili pala para sa kaligtasan. Pero anong sabi ni Apostol Pablo sa kanyang appreciation sa kaligtasan niya? Sabi niya, I am the chief sinner. No? Kinikilala ni Apostol Pablo na siya ang pinakapinuno ng makasalanan. Bakit po? Kasi nga po, nung una, hindi maging siya, hindi siya naniniwala, tatanggap siya ng biyaya ng kaligtasan sapagkat inuusig niya nga mismo ang ating Panginoon. So, bilang reflection question, do you embrace unity with all believers regardless of race or background? Po, sa Winnipeg Unida Christian Church, meron din pong mga sumisimba sa amin ng mga native, yung mga Canadian na dito po talaga born sa Manitoba. Alam niyo po, meron po ritong mga indigenous tribes, no po. Yung mga indigenous tribes, sila yung mga unang tao. Kumbaga, kung sa atin, mga Aitas o yung mga sinasabi nila, mga Ifugao, dito po may mga indigenous din. At itong mga indigenous na tao na ito, dito sa Canada, sila yung mga original. Po. Pero mostly, sa kanila ay, sabi nga, ang connotation madalas, ayaw nila magsipagtrabaho, yung iba sa kanila tamad, kasi nga, tinutulungan sila ng gobyerno eh. Dahil sila nga po yung mga original dito, may tinatanggap silang support sa government, at most of the time, dahil ayaw magsipagtrabaho, madalas sa kanila ay mahilig sa alak, yung iba hook on drugs at kung ano-ano pa. So yung mga crime na nangyayari dito sa Canada, hindi naman natin ni-stereotype, pero most of the time sila yung may mga kagagawan. Kaya maging ang mga Filipino ay, ano tawag doon, merong hindi magandang pananaw at kaisipan sa mga indigenous. Ang tanong, pag pumunta ba sa church ang mga indigenous, ano ang ating turing sa kanila? Alam niyo po, may dumadalo po sa Winnipeg Unida na isang kabataang indigenous. Pagdadating po siya doon, we welcomed him and ako po mismo, dinadalaw ko siya sa bahay niya. Inihahanap ko pa nga po siya ng trabaho. Every time na pupunta siya, inaabutan ko po siya ng pamasahe niya para sa kanyang pang-taxi o pang-uwi, lalo na po pag malamig na panahon, para ipadama na kay Kristo, kay anong lahi mo, kay ano pa ang kultura mo, kay ano pa yung stereotype na meron ka, kay Kristo pare-parehas tayo. Magkakapatid tayo sa Panginoon. Kaya kapatid, do you embrace that unity? Now, let's go to verse 7. Ephesians 3:7, of this gospel, I was made a minister according to the gift of God's grace, which was given me by the working of His power. So ito na yung testimony niya. Kinukwento ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso papaano siya na-convert. No? At yung ebanghelyong ito, ginawa ay akong ministro. Kaya ito po mga kapatid, kung familiar kayo sa aklat ng Galacia, sa Galatians, binabanggit po doon, I just forgot the verse kung saan, pumunta si Pablo sa Jerusalem para kausapin yung mga leader, yung mga unang apostol sa Jerusalem. Kasi nagkakaroon na ng conflict tungkol sa mga Hudyo at sa mga Gentiles. Kasi yung ibang mga taga-Jerusalem ay gustong tuliin yung mga Gentiles. Hindi naman sila kailangang tuliin kasi hindi naman talaga sila originally mga Hudyo. At para maging Kristiyano, hindi naman requirements na dapat talaga i-circumcise sila. Pero ito pong mga taga-Jerusalem ay pinipilit na i-circumcise ang mga Gentiles. Galit na galit si Pablo kasi sabi niya, wala namang kinalaman niyang circumcision sa kaligtasan. Ang kaligtasan ay biyaya at hindi kailangan gawin yan. So he went to Jerusalem, nakipag-usap siya sa mga leader doon. At ano sabi ni Santiago? Si Santiago po ang leader ng Jerusalem Church noon. At ang sabi ng mga apostol doon, hindi kailangan na tuliin para maging Kristiyano. At simula noon, nagkasundo sila, si Pablo ay magiging ministro sa mga hentil. Kaya yung testimony niya sa Ephesians 3:7 na sinasabi niya, of this gospel I was made a minister,
Hindi lang siya ginawang ministro ng ating Panginoon nang nakatagpo siya sa daang Damasco, kinonfer pa din ito ng kanyang fellow apostles sa Jerusalem. Amen? Naintindihan po natin. So, Paul emphasizes that his ministry is a gift of grace and not merit. Hindi siya karapat-dapat, mamamatay Kristiyano nga siya eh. Yung kanyang conversion from Judaistic religion to being a Christian, ang tawag ni Pablo roon, a gift of grace. Sa Reformed truth, ministry is God's calling and not human ambition. Tandaan ninyo, pag tinawag ka ng Panginoon, kahit anong sitwasyon, kahit anong kalagayan, kahit anong sirkumstansya ng buhay, hindi ka titigil. Pero kung iyan ay human ambition lang, kaya ka nagpastor dahil sa ambisyon, yan yung mga naglulundagan, nagtatakbuhan kapag mahirap na ang buhay. Tandaan ninyo mga kapatid, nang isinusulat ni Pablo ang bagay na ito, nasa loob siya ng bilangguan. Imagine ninyo kung anong sitwasyon sa ganong kalagayan. Pero dahil nakakulong na siya, the only thing that he can do is to write letter. He wrote a letter to how many? May Ephesians, may Philippians, may Galatians, may Corinthians, may Thessalonians, Romans. Hindi siya tumigil sa kabila ng pagkakabilanggo. Because his ministry is God's calling and not only his ambition. Amen? Romans 12:6-8. Having gifts that differ according to the grace given to us, let us use them. If prophecy, in proportion to our faith. If service, in our serving. The one who teaches, in his teaching. The one who exhorts, in his exhortation. The one who contributes, in generosity. The one who leads, with zeal. The one who does act of mercy, with cheerfulness. Amen? Huwag kayong titigil. In essence, mga kapatid, minsan nagre-retired lang naman sa office. Pero yung ministry, hindi po yan titigil. Walang retirement dyan. Minsan may nagtanong sa akin, Bishop Ruel, hanggang kailan po kayo magpapastor? Sabi ko, kung aabutin tayo sa kalooban ng Diyos, di magre-retire na tayo sa tamang edad ng retirement. Ang retirement age po kasi dito sa Canada ay 65. No? Kung sa Pilipinas po, 2 taon na lang, retired na ako 58 na po ako Pero dito po sa Canada, 65 ang retirement. Kung kalooban ng Diyos at malakas-lakas pa tayo nung 65, di magre-retiro na po tayo doon. I may, this is not a final decision yet, but I may retire at 65. But the ministry, when I'm talking about ministry, it is not just the office of being a pastor. It will continue. Alam niyo po, kahit saan ako makakarating, mananatili akong pastor. At kung may kapasidad pa ho akong maglingkod, maglilingkod. Maybe not in one particular congregation, but nobody, like the Apostle Paul, continue in spite of being in prison. I may put my attention on writing, I may give my attention on leadership training and development of pastors. Hindi ko po alam kung anong plano ng Diyos. Plano ko lang 'yon. Pero kung ano mangyayari, wala naman po talagang totoong nagre-retire dapat sa paglilingkod. Ang retirement ng paglilingkod, kagaya ni John MacArthur, nung ipinikit na niya ang kanyang mga mata. Si R.C. Sproul, si John MacArthur, pinagpahinga na sila sa ministeryo nila. Amen? Now, anong biblical example nito? Moses felt unworthy to lead, but God empowered him. Amen? So, mga kapatid, God uses weak vessels to display His power. Kaya wag nating sasabihin, hindi ako kagamit-gamit kasi wala naman akong talento, mahina naman ako Hindi. Tayo po ay pinagkatiwalaan ng ministeryo na dapat katulad ni Pablo ay ipagpatuloy natin. Verse 8. To me, though I am the very least of all the saints, this grace was given to preach to the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Napaka-humble naman,
Kay Pablo rin galing yung katagang, I am the worst of sinners or the chief sinners. Paul sees himself as the least, likely due to his past as a persecutor. Kaya itinuturing niya kanyang sarili na pinakamaliit sa mga apostol. Kasi siya nga yung huli. No po? At hindi lang yon, siya nga yung, tawag doon, manguusig ng mga believers nung una. Sa 1 Timothy 13-15, though formerly I was a blasphemer, persecutor, and insolent opponent, but, sabi niya, I received mercy because I had acted ignorantly in unbelief. And the grace of our Lord overflowed for me with the faith and love that are in Christ Jesus. The saying is trustworthy and deserving of full acceptance that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the foremost. ESV version po ito eh. Sa King James, sabi niya, I am the chief. I am the chief of sinners. Amen? So, but grace lifts him to preach unsearchable riches, Christ's love, mercy, and even God's truth. To illustrate, like a poor beggar being given a treasure chest to distribute to others. Po, isang pulubi, binigyan ng kayamanan na siyang ginawang tagapag-distribute sa iba na pulubi. So reflection, do you marvel at the riches of Christ and desires to share them? Mga kapatid, kung tinanggap mo talaga, ang hamon ay ibahagi mo. Hindi pwedeng ikikip mo lang. Let's go to verse 9. And to bring to light for everyone what is the plan of the mystery hidden for ages in God who created all things. Paul's mission is to make the mystery known to everyone. So God is the creator and author of the plan, revealing it in His time. So just like the Apostle Paul, let us make the mystery known to others. Alam niyo mga kapatid, huwag niyo ikahiya ang ebanghelyo. Kasi it is just like a beggar giving or telling other beggar where to find food. Ganun lang po yun eh. Kung nakita mo yung kaligtasan at ikay nakinabang dito, hayaan mo na ibahagi ito sa iba upang kung kalooban ng Diyos at sila'y pinili, makikita rin nila kung saan ang kaligtasan. Ang Diyos ang creator, ang Diyos ang author, ang Diyos ang nagplano, inireveal niya ito sa tamang panahon, ipahayag natin ito sa iba. Anong encouragement? We have a calling to proclaim Christ and not hide Him. Are you hiding Jesus? Are you hiding the truth? Verse 10, sabi ni Pablo, so that through the church, the manifold wisdom of God might now be made known to the rulers and authorities in the heavenly places. Anong ibig sabihin? The church is God's display of wisdom. Even angels and demons watch with awe. Kaya sa Bible, mga kapatid, anong sabi? Nagpapalakpakan ang mga anghel sa langit sa isang kaluluwang naligtas. They are watching. The heavenly realms, the heavenly places, the rulers and authorities. Yung rulers and authorities in the heavenly places, ang binabanggit dyan ay mga anghel. Kasama ang mga demonyo. No? Kung ang mga anghel ng Diyos ay nagpapalakpakan sa mga kaluluwang nangaliligtas, para sa mga demonyo, ito ay pagkainis. Dahil gusto nila na maraming makasama talaga sa impyerno sa huling pagpaparusa sa kanila ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo dyan, so that through the church, the manifold wisdom of God might now be made known. Saan? Sa rulers and authorities in the heavenly places. So sa Reformed inside the church,
is central in God's redemptive plan. Hindi po ito afterthought lang ng Diyos, kung hindi ito ay plano ng Diyos. To illustrate like a cosmic drama where the church is the stage showing God's grace. Amen? Ano reflection question? How does your life reflect the wisdom of God through the church? How does your life reflect the wisdom of God through the church? Let us now go to verse 11. This was according to the eternal purpose that He has realized in Christ Jesus our Lord. Take note, this was according to the eternal purpose that He has realized in Christ our Lord. This is not plan B. It's the eternal purpose of God. The revelation of Christ is not plan B. It is the eternal purpose. Kaya sa Genesis pa lang mga kapatid, sinabi na yung dudurog sa ulo ng ahas ay manggagaling sa binhi ng babae. Kaya bilang encouragement, your faith and your church life are part of a cosmic, eternal plan of God. Ano man ang ginagawa mo ngayon sa ministeryo, planado ng Diyos yan. Yung paglilingkod mo, bahagi yan ng plano ng Diyos. Yung lahat ng iyong pamumuhay ngayon, plano yan ng Diyos. Verse 12. In whom we have boldness and access with confidence through our faith in Him. Through Christ, we now have bold access to the Father. Sabi ng Hebrews 4:16, let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Biblical example, si Esther had to risk her life to approach a king, but we can boldly come to the King of Kings. Kilala niyo si Esther, mga kapatid, di ba? No, para maligtas ang bansang Israel, kailangan niyang lumapit sa hari, kausapin ang hari. Pero kailangan niyang timingan kasi si Reyna Esther, isa lang siya sa napakaraming asawa ng hari. Kaya bago pa niya magkaroon ng access, hindi madali, ubod ang hirap. Pero tayo mga kapatid, sa panahon natin ngayon, we have an access to the King of Kings. Si Esther, kahit asawa siya, hindi madali na nakalapit siya. Though meron siyang access. Kaya kung sabi nga ni Mordecai, kausapin mo Esther ang hari. Kung hindi mo gagawin yun sa panahong ito, mapapahamak, mauubos ang ating lahi. And Esther did her part. Kinausap niya ang hari, no, at naligtas ang bansang Israel. So, makikita po natin na yung ating access now to the Father, hindi na tayo dumadaan kung kani-kanino. Even in our prayers, we go directly to the Father. And that is because of Christ. Reflection questions, do you take advantage of your access to God in prayer and in faith? I hope nangyayari yan at nagagawa natin. Now, go to the last verse, verse 13. So I ask you not to lose heart over what I am suffering for you, which is your glory. So dito, bilang huling bahagi, sabi ni Pablo, huwag kayong malungkot sa nangyayari sa akin, sa aking pagdurusa. Dahil ang aking pagdurusa, para naman sa inyong kaluwalhatian. Paul's suffering isn't a tragedy. It is for the benefits of the Gentile. Amen? So encouragement, do not lose heart when things seem hard. God is using even the most difficult of situation for His glory. Amen? Now, to conclude, and a short application, Paul's detour reminds us of God's mystery is now revealed. The Jew and Gentile are one in Christ. 2. The church displays God's glory to heaven and earth
And the last, we can boldly live for Christ because we are part of His eternal plan. Amen? So, bilang reflection questions, do I rejoice in the mystery of salvation revealed in Christ? Am I a faithful steward of God's grace? Do I see trials as opportunities for God's glory? Am I taking full advantage of my access to God in prayer? And the last, how is my life and ministry reflecting the manifold wisdom of God? Tayo po'y manalangin. Father, thank you for revealing your eternal plan through Christ and including us in that plan. Help us, O Lord, to stand firm in faith, to rejoice in trials, and be faithful stewards of the grace you have given. May the Church truly display your manifold wisdom to all the world and to the heavenly realms. This we ask in Jesus' mighty name. Amen and amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.